Hello everyone, and yes, today is Friday, and thanks God for all the blessings, for the blessing of life, and also for the blessing of food, water, and air that we partake in our daily life basis. And yes, today magkakain tayo, and ayan, and I just want to share some thoughts with you all, lalo na sa mga kabataan ngayon na they are facing in common mental sickness like anxiety, depression, and iba pa, yes. And you know what? Mental illness nowadays is prone, especially to teenagers, lalo na yung emotions natin, yung mentality natin binibase natin sa emotions natin, di ba? Kapag galit tayo, syempre, yung isip natin galit din. Kapag masaya tayo, syempre, yung isip natin masaya din. That's why, kapag kung ano yung nararamdaman mo, the mind has the capability to yung kita mo yan, yung parang i-segue or kumaga hindi papansinin ng isip ko ano yung nararamdaman ng puso mo, lalo na kapag nasasaktan ka, hindi magpapadala yung isip talaga. Kasi paano ko masasabi yan? Kapag nagpapadala yung isip mo sa nararamdaman mo, like hindi ka okay, kapag nagpapadala yung isip mo, magkakaroon ka ng depression or anxiety. Kapag naman nasasaktan ka, naging broken hearted ka, nagpapadala yung isip mo na hindi kumain, na hindi maliligo. yeah! Ayan, di ba? Yung kapatid ko sa likod. So, hindi ko alam sa kanya, parang nonchalant na din siya. Pero yung nonchality, minsan, dapat yan yung uugaliin ng isip talaga, maging nonchalant sa kung ano yung mga nararamdaman ng puso. If, don't get me wrong ha, don't misinterpret my phrase or yung sinasabi ko dito. What I mean is, your mind has power over your feelings. Yan, tandaan nyo yan. Your mind has power over your feelings. Like for example, yung parang musuko ka na kasi emotionally damaged ka. Pero kung okay naman yung mentality mo, walang problema talaga dun. Lalo na hindi ka magkakaroon ng suicidal thoughts. Ayan, yan yung punto ko. Suicidal thoughts. Ayan. Hindi ka magkakaroon ng ganyan kahit anong problema meron ka, kahit nasasaktan ka, kahit suko ka na, kahit broken hearted ka. Kaya maraming mga kabataan ngayon ang nagsasuffer sa anxiety, depression kasi your feelings or emotions has the power over your thoughts. Diba? Powerful your mind natin. Kaya nga nilagay ng Diyos dito sa ulo or dito sa first talaga na part ng katawan natin kasi may power. Ayan yung tandaan nyo mga kapatid. Lalo na sa mga kabataan ngayon, na-undergo ko na din yan. Na-overcome ko na yan. Kasi in my 23 years, sa mundong ito, ang dami nang talagang nangyayari. Dumaan din ako sa heartbreaks, dumaan din ako sa mga emotional damage na yan, parang breakdown na yan, ayan. Kasi habang tumatagal, nare-realize ko na dapat yung mind natin ay may power over your feelings or your thoughts. Ayan, kasi ano mangyayari? Wala mangyayari talaga sa'yo kapag yung feelings mo, yung masusunod sa buhay mo, diba? Bawal kang mag-decision based on your feelings, lalo na kapag masaya ka, magde-decision ka, mapamamigay ka ng pera mo, or whatsoever, kung anong gagawin mo, kasi masaya ka, diba? Pero ang ending, yung parang, temporary lang talaga yung saya, di ba? Kapag naman galit ka, nagpapadala ka kasi kapag galit ka, marami kang mga sinasabing salita na masasakit, lalo na sa kaibigan mo, sa magulang mo, or sa partner mo, di ba? O ayan, yan yung epekto ng feelings natin, di ba? Yung kita nyo yan sa mga inside out, di ba marami yung emotions, may joy, may anger, may anxiety, may boredom, at iba pa, di ba? May labor. So it means that's the emotions inside our feelings or in our heads. Paano napupunta yung emotions natin sa isip natin? Ayan, yan yung epekto, yung dalawa. Dapat kasi yung puso at saka isip ay balance. Hindi pwedeng mas matimbang yung puso mo. Hindi din pwedeng mas matimbang yung isip mo. lalo na sa pagdesisyon, okay? Magdesisyon tayo, may isip tsaka may puso.
What I mean is, ito naman ha, sa pag-desisyon naman tayo. What I mean is, kapag nag-decision tayo ng kung ano-anong mga bagay sa buhay natin, kaya nahihirapan tayo kasi, lalo na, dito naman tayo sa pag-ibig o lalo na sa mga partners yun, di ba? Ito naman yung common na problems nowadays na ang hirap talagang pagdesisyonan. Yung isip o yung puso ba? Ayan. Ang isip mo, sukong-suko ka na, pero yung puso mo, mahal na mahal mo pa rin siya, di ba? Naisingit ko pa yun. Actually, kakain na talaga ako. Ayan. What I mean is, guys, yung marami akong mga babae or mas bata sa akin na napag-alaman ko may sakit siya kasi ay anxiety siya. Guys, guni-guni nyo lang yan. Walang sakit na anxiety, okay? What I mean is, hindi siya magiging sakit kung hindi nyo kung hindi nyo aalagaan, di ba, yung sakit na ubo, yung sakit na sipon, kapag aalagaan mo, tatagal talaga yan. What I mean is, labanan mo, di ba? Labanan mo kung anxious ka, edi magbasa ka, di ba? Magbasa ka ng mga quotes, mag-downloads ka dyan sa, sa cellphone mo, kasi sa Play Store mo, mag-downloads ka ng mga quotes, or kapag, depression ka naman, mag-download ka ng yoga, mag-download ka ng yoga tutorial, or whatsoever na makakatulong sa'yo. Kasi your thoughts, please, yung isip mo, kontrolin mo yung isip mo at yung nararamdaman mo. Kasi, in this cruel world, kapag mahina ka, talo ka. Diba? Kapag mahina ka, talo ka Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kasi napagdaanan ko na talaga yan based on my own experience kaya ko to sinasabi sa inyo, guys. Paano ko nalalagpasan yung mga era ko na ganyan? Kasi nasasabi ko ngayon ang hina-hina ko dati. Kasi nga pinapaira ko yung emotions ko over my thoughts, di ba? Avoid negative and think positive always. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi, in this cruel world, palaging nananalo ang tama. Okay, goodbye. And, see you again on the next video. Ayan, parang YouTuber. Bye, guys. Have a great day. Gracias.